So for today's stock chart analysis, ito yung mga i-review nating stocks. So ANI, AGI, ICT, Plus, Glow, JGS, URC, MER, Converge, and AP. So, pinakauna muna sa lahat, syempre, PSEI muna tayo. So, PSEI, continuation lang nung napag-usapan sa last stock chart analysis. So, yung horizontal lines na to sa baba, no, ito yung nagre-represent ng major supports ng PSEI. So, 5,860, no? Ito yung bottom nung January 31. Tsaka yung bottom pa ulit nung October 2022, which is around 5,696 or pwede na ring 5.7. So that's why nung nagkaroon ng bentahan, nung tariff announcements, no, hanggang dito lang yung inabot niya sa range na to. And ayun na nga, tuluyan na talagang na-overcome ng PSEI, no, lahat ng MAs. So above na siya ngayon sa MA20, MA50, and MA100. Tapos nasa taas na siya ng range. So, ayun nga, no, gaya ng sabi ko last time, nung hindi pa nangyayari yung announcements, nung nalagpasan niya yung MA50 tsaka MA20, ang aantayin na lang natin is consolidation. Tapos, humabol yung MA100 para pag nag-breakout siya doon, pa-confirm na natin yung uptrend or yung rally, no, pataas. So, unfortunately lang, nangyari lang talaga tong tariff announcement. So, mga ilang araw din na naging volatile yung market. So, nagkaroon ng delay sa pag-breakout niya. So, ngayon, ang gusto nating mangyari sa PSEI is, eto na, since above na siya sa range, no, ayaw na natin siyang bumaba dyan. So, maganda sana na mag-create pa siya ng range dito. So, maganda sana, no, whole month of May or whole month of June dito lang siya. Tapos, saka siya mag-breakout dun sa immediate niya na resistance, which is yung YTD resistance niya nung January 6. So, around 6,660 yun, level na yun. So, pwedeng dito na siya mag-range, tapos mag-breakout na siya, no, bandang end of June or possibly July. So, ngayon, looking good sa market. So, although wala pang masyadong mga names na patuloy yung breakout, tapos maganda yung galaw. So, tingnan natin the coming weeks since above na yung market sa MA. So, pwedeng uptrend na talaga siya. So, unang stock, ANI. So, Agri-Nurture, no? Grabe tong stock na to, no? Talagang bugbog na bugbog talaga. Sobrang taas nung galaw nito, no? From 2015 towards 2019. Tapos, after nun, never na siyang nakabawi, no? So, lahat ng gains niya since 2015 kinain. Tapos, mas mababa pa siya dun. And for the longest time, naka-consolidate tong stock na to since 2023 ng November. So, December pala, no? December 2023 tapos January 2024. So, basically, isang taon na talaga siyang naka-consolidation. So, ito yung kanyang range na main range niya, no? So, pwede natin to ma-consider as double top itong area na to. So, double top pala siya sa around 0.76 hanggang 0.80. So, yun yung main resistance niya. Tapos, bukod pa dyan sa main consolidation na yan, currently, nagre-range ulit siya. Pero sa lower part ng consolidation na yun. So, itong area na to, no? So, yung ANI, sudden spikes ng volume sa area na to. So, hindi naman siya ganun ka-surprising, no? Hindi siya ganun ka-laki enough para magpakita ng sign na pwede na siyang mag-uptrend. Ito yung mga magandang types ng volume eh. Yung makikita mo talagang ang layo niya dun sa average volume niya. Ito kasi, okay, may breakout sa average volume pero parang nag-times 2 lang yung volume niya, no? So, sa mga ganito, okay, signal na yan na taas na sa lahat ng MAs, no? Pero kung walang support ng volume, hindi natin masasabi kung tataas na talaga siya. So, ito, yung mga ganitong galaw na mataas yung volume tapos uptrend na nasa taas ng MAs, yun yung mataas yung chance na magkaroon ng rally. So, dito lang sa ANI talaga ang nangyari is nagkaroon agad ng bentahan, no, noong October 11 kaya bumaba lang din ulit. So sa mga ganitong stock, mahirap siya i-trade lalo na sa mga swing traders kasi kahit mataas yung range, kahit bumili ka dito tapos ito yung taas, no, 60%, hindi mo naman sigurado na within a few days or a few weeks maabot niya kaagad yan. Madalas months since ilang buwan din talaga yung consolidation na to, no, lagpas isang taon. So kung investor ka naman, 'di ba, nasa sayo din yun, no. Ang dami mong kailangan pag-aralan regarding sa reports and statements ng company kasi isipin mo ilang taon na siyang pababa, 'di ba? So merong something wrong and pwedeng matenga lang yung allocation pag dito mo nilagay. So not recommended for traders since wala pang masyadong galaw. Pero kapag nagkaroon ng uptrend, no, pag nalagpasan niya tong range niya na to, itong 0.57 area. So yun yung possible sign na may galaw nga sa kanya. So next, AGI. So, Alliance Global, grabe, nung bentahan pa to nung last week ng January, no? Talagang nabuhusan siya ng 4 na araw, dire-diretso. Although, nagkaroon ng recovery,
napigilan ng MA20 tapos bumalik lang ulit siya dun sa range na yun. So, tingnan natin no, kung ba't nag-support tong area na to, itong 5.99. May support ba dito or talagang psych support lang sa 6? So, pwedeng psych support nga, no? Or ito pala, pwedeng meron siyang mini support dito sa area na to, tas yung naging support. Kasi kung titingnan natin, yung major support talaga ng ANI is itong 5.43, tapos yung 5.32 level, no? So, from 6 to this area, ito yung main support ng AGI, no? So, ito minor support, tapos ito major support niya. And currently, nagkakaroon ng consolidation. So, alam mong may something wrong fundamentally sa stock na to kasi yung PSEI, di ba? Bumaba na, nagkaroon na ng consolidation, tapos bumawi agad after nung cancellation or delay ng tariffs. Pero yung AGI or yung AGI, ganun pa rin. Nasa consolidation pa rin siya and talagang nagre-reset sa area na yun. So, for traders, no, hindi ko rin marirecommend to because, ayun nga, weakness talaga yun na nagre-recover na yung PSEI tapos siya hindi sumabay. So, ibig sabihin, merong fundamentally wrong sa stock na to. So, worthy abangan pag nag-close siya above sa range na to, sa 640. So, maganda yon. Ibig sabihin, pwedeng nagkakaroon siya ng recovery. Pero ang layo pa sa MA100. Tapos, grabe, itong mga bumuhos na to dito sa area na to, no, pwede pa rin maging source ng bentahan yan sa area na yan. And ayun, since ito yung major support niya, pag nag-breakdown dyan, ito pa yung pwede niyang sunod na bagsakan. Next up, ICT. So, ICT, current support, tong area na to. So, nagkaroon siya ng double bottom before, no? Nung last year pa to, April, tsaka June. Tapos, actually, naging triple bottom na nga eh. And then, kung mapapansin nyo, ito nung unang bentahan last February, mukhang in-anticipate na ng mga tao na ito yung magiging support kaya lumakas na agad yung buying pressure dito pa lang. So, triple bottom siya ngayon. And then, after niya mag-support dito, bumalik lang din siya ulit sa previous range. So, pwede nating masabi dito sa ICT is that ito talaga yung range niya, no? So, ever since the start of the year, ito talaga yung consolidation area niya. So, around 4 months, 5 months na tong range niya. So, siguro nangyari lang talaga to dahil sumabay lang sa tariffs. So, ibig sabihin, ito talaga yung level niya. So, maganda pag nalagpasan ng ICT yung 400 level, no? Pero ultimately, ito yung kanyang resistance. Itong area na to, yung 410 to 414. Kasi meron tayong double top dun sa range na yun, no? So, pwedeng mangyari sa ICT. Kung hindi pa siya ganun kalakas, pwedeng tumama lang din ulit dito, no? For the double top resistance sa range. Tapos, balik lang din ulit sa consolidation. Hanggat sa maging malakas siya para mag-breakout dito sa area na to. Para i-test yung kanyang 52-week high dito sa 446. And, syempre, ito maganda talagang abangan, no? Kapag nalagpasan niya na yung 414. Kasi, ibig sabihin nun, may chance pa na i-test niya yung 446. And every time naman nagkakaroon ng 52-week high, no, maganda siyang opportunity kasi ibig sabihin malakas yung trend para mag-breakout ulit within a span of 1 year. And lalo na maganda talaga tong stock na to, 'di ba? Part siya ng PSEI, blue chip siya, tapos trending. So, okay. So, abangan natin kung anong mangyayari dyan sa ICT. So, next up, Plus. So Plus, no, grabe tong stock na to, talagang walang paawat. I'm not sure kung nakita nyo na yung news regarding sa Bloom. So Bloomberry. So nag-open sila ng parang announcement, no, na disclosure na magde-delve na sila sa online gambling, no. So meron silang panibagong addition sa business nila. So, additional source of revenue and income, of course. And minention nila doon na direct competitor nila yung DG Plus Interactive or yung Plus. Pero kita nyo, no, kahit nagkaroon na ng announcement yung Bloom, yung Plus talagang nag-breakout pa talaga sa high niya, no. So, ito yung range ng Plus. And then, mukhang double bottom support tong area na to. So, dito rin bumaba yung stock nung nagkabentahan dahil sa tariffs. Pero eventually, nabawi niya rin, no. Akala ko magtatagal pa tong consolidation na to and akala ko magiging fake out to. So, that's why hindi ako nakapasok. Pero, ayun nga, nag-breakout pa rin talaga siya. So, despite having new competition sa Bloom, which is not a small company, no, malaking company yun, tumataas pa rin yung Plus. So, ang lakas talaga ng stock na to. So, patuloy yung breakout every time nagkakaroon ng consolidation. Patuloy talaga yung breakout niya. So, very nice and trending stock. So, sayang hindi ako nakapasok dito sa area na to. So, support, pag ganito naman na nakakataas na ng range, so automatic ang support niyan is MA20 and MA50 kaagad. And then MA100, pag nahabol, and itong range na to. So, currently, no, magiging tatlo pa yung support niya. So, sunod, Glow. So, sa Glow,
Meron na ditong line, so average price, so personal disclosure lang. Nakabili ako nito ng Glow and basic reason is because nasa major support area siya, no? So support opportunity lang. So ito kasi yung kanyang previous resistance last year. So last year nag-breakout yan dyan sa area na yan, sa 1937. Tapos posible din na meron siyang support dito sa 1895, no? So, ibig sabihin, yung range ng support niya is this area here. So, ito, tapos ayan. So, nakabili na ako dito sa area na to. That's why yung average price ko is around 1949. So, ayan. Currently, up ng around 1 something percent, no? Kasi 2.22, tapos may mga fees pa yan eventually. So, around that price range yung gain. So, hindi pa ako naka-full alloc dito because in-expect ko na magko-consolidation pa siya, no? Or magtatagal pa or pwedeng bumaba pa. So, dito sana ako mag-a-add ng additional kapag tumagal pa yung conso, no? Habang bumabelo siya. Kaso ayun, tumaas na kaagad and hindi ako nagdagdag, hindi ako naghabol kasi posible na mag-resist lang agad tong 2,000 level kasi may previous support dito. So resistance na yan. Tapos MA20. So posible antayin ko na lang kapag bumaba ulit sa lower sa average price ko or dito sa main support niya sa 1893. Pero ito na yung magiging bagong range ng Glow, no? Pwedeng dito siya magkaroon ng consolidation. And syempre, pag bumaba ng 1893, no, hindi na maganda yun kasi malayo na yung next support. Pwedeng 1846 or itong range na to, yung previous resistances niya na parang triple top. So, ayun lang regarding sa Glow. So, next, JGS. So, pansin nyo, no, yung na-mention ko regarding sa AGI tsaka sa JGS. So, makikita nyo dito na same sila halos na pababa yung stock. Tapos, yung JGS tumaas na, no? Sumabay siya sa galaw ng market. So, nung nag-recover yung market galing sa downtrend at conso, siya nag-recover na din. Kasi from the bottom, halos up na siya ng 24%. Although, medyo mahirap-hirap ngayon kasi nga naharangan siya ng MA100. Tapos, ito pa yung major resistance niya, no? Itong double top sa 18.90 na area. Tapos, yung kanyang previous support sa 19.55. So, ito yung kailangan niyang malagpasan. So, if hindi niya malalagpasan agad, then most likely magre-range lang siya muna dito sa area na to. Bubuelo dyan, no? Before siya mag-breakout sa area na yan. And pag nag-breakdown siya dito sa range na to, ito na yung next support, syempre ulit, yung 14.20 na area. So, pwedeng double bottom. Or pwede din ang mangyari, ito talaga yung range niya, no? Itong buong range na yan. Pero sa tingin ko, medyo malabo na bumaba pa to ng 16 and below kasi marami nang sumasalo dito sa area na to. So, ito na yung possible major support niya, yung 16 area. So, next, isang may-ari lang din naman, JGS saka URC. So, URC, kaka-breakout lang niya sa range last trading week. So, mas maganda kumpara sa JGS kasi nag-breakout na siya sa range, above na siya sa lahat ng MAs. And kaka-breakout lang din niya dito sa major resistance na 83.95, no? So, currently, ang kanyang major resistance na kailangan lagpasan is itong 88.90 to 89.15 na area kasi ayun yung previous support. Tapos, ayan yung kanyang resistance. So, ayun, no? So, ibig sabihin, kapag hindi siya ganun kalakas para ma-overcome yung 89 area, ito yung possible range ng URC. So, pwedeng mag-support kasi itong 84. So, dito lang siya maglaro sa area na to. In between 84 to 89.50. So, magandang bantayan sila parehas, no? Kasi yung nagiging galaw nila halos same. Kapag nagko-consolidate yung JGS, yung URC ganun din. And pag nag-uptrend yung URC, pag nag-rally, ganun din yung JGS. So, hindi naman natin sinasabing nami-mirror nila yung galaw ng isa't isa na 100%. Pag bumaba yung URC, ganun din yung JGS. Pero magandang basihan, no, ng galaw nila parehas. So, tingnan natin kung parehas silang bobuelo sa conso before nila i-test or mag-breakout sa mga main resistances nila. So, MER or Meralco. So, MER or MER, kaka-breakout lang din dito, no, nung April. Tapos, tumaas pero dahil nga sa uncertainty, volatility ng market, bumaba ulit. Pero nagka-recovery. So, after niyang bumenta dito, tumaas lang din ulit. So, nag-support nga yung previous range niya. So, ito kasi yung resistance na yan, nag-breakout, nag-support, tas up siya ngayon. So, ibig sabihin,
nagkakaroon tayo ng bagong range kasi bumalik siya doon. So, okay pa sa MER, no? Looking good. So, pag nagkaroon ng breakdown, ito yung support niya. Pag nag-breakdown dyan, MA50 pa. Tapos, yung range bottom pa. Tapos, may MA100 pa. So, puno ng support, no? Unless magkaroon ng sobrang lakas na bentahan yan, medyo matagal-tagal pa before siya bumalik dito sa previous range niya, no? So, magandang abangan yung breakout niya dito sa kanyang range kasi sa pagkakatanda ko, all-time high na tong stock na to. So, ayun nga, all-time high, no? So, wala na siyang ibang resistance. So, ito na talaga yung pinakamataas niyang price. Ibig sabihin, pag nalagpasan niya to, possible na tumaas pa further. Because, syempre, wala na ngang resistance. So, blue skies na yan. So, next, Converge. So, sa Converge, ito yung kanyang 52-week high before nung January 22, tapos nag-breakout nung March 20. And then, nagka-aberya sa breakout kasi dun nga, tariff announcements din, no? So, bumaba, pero eventually nag-recover. So, ganun halos nangyari sa mga blue chips. Nagkabentahan, tas onting konso, tas bawi ulit or balik sa consolidation niya. So, ngayon, itong Converge, parang ititreat lang natin na wala tong April 7, no? Parang ito pa rin yung range niya. Kasi uncertainty and volatility talaga yung naging cost nito. So, pwede natin consider na ito lang yung range niya, no? Pwede hindi na natin isama tong area na to. So, ito lang. And then, tingnan natin kung ba't nagkakaroon ng resistance at hindi siya nakakalagpas sa 20. So, ayun, kita naman natin. May resistance dito sa area na to. And then, ito talaga yung peak. So, ayan. Meron tayong resistance sa 19.96. So, I guess ayun na lang inaabangan ng Converge, no? Yung kanyang multi-year high resistance kasi January 2023 pa to. So, lagpas 2 taon na, no? 2 months. So, 2 years and 2 months or 2 years and 4 months ba na resistance niya yan. So, I guess mobile na lang yung Converge, no? Kailan kaya magbe-breakout to para tuloy-tuloy? Kasi yung sunod na resistances niya, no? Although magkakalapit, magandang upside pa rin since multi-year high breakout. So, ito yung mga possible abangan. 21.50 tsaka 22.50 after niya malagpasan yung multi-year high breakout niya. So, pag nag-breakdown, then of course, pwedeng bumalik siya dito sa kanyang main range na medyo malaki-laki. Pero yung consolidation na to, simula pa last year to. So, September pa. So, around 7, 8 months na to na consolidation, no? Pag bumalik pa siya dito sa ilalim. So, tingnan natin kung kaya niyang i-breakout to since gumaganda na yung takbo ng market. So, last, AP. So, Aboitiz Power. So, for the past few days, nagkaroon ng bentahan and nabawi lang ngayong araw, May 6. So, current support ng AP kasi ito dapat yung 36.50 na area. Kung papansin nyo, nung nagkabenta ng April 7, nagkaroon ng support doon kasi magandang support talaga to eh. Ang triple bottom siya, tapos nung April 7, naging quadruple bottom, no? Then, tumaas lang din, kaso ayun nga, ito yung resistances sa area na to. Yung 39 area, yan, kitang-kita naman. Yun yung naging base nung previous consolidation niya. And then, nung nag-breakdown doon, syempre, role reversal, yun ulit yung nag-resist dito sa area na to. Tapos, unexpectedly, nagkaroon ng bentahan, no? So, ito kasi yung problema kapag nagkakaroon ng rally tas mabilis. Pwedeng ang mangyari yung mga nakakuha kasi sa support, binebenta ka agad nila pag tumama yung resistance. From here, 7% gain, diba? Sa mga fund managers or sa malalaki yung port, malaki na yung 7% gain in a span of a few days, diba? So, pwedeng magkaroon talaga ng bentahan dyan, no? So, walang sumasalo sa stock na to. So, that's why nagkaroon ng bentahan ulit. Kung meron sanang mga sumasalo, edi sana nag-consolidate lang yan dito sa range niya before. Kaso hindi nga nangyari. So, ngayon sa AP, na-overcome niya na yung breakdown. So, nag-breakdown siya nung May 2, tapos nag-breakdown nung May 5. And kung mapapansin nyo, nagkaroon lang din ng selling, no? So, tinamaan niya rin tong line na to before siya nagka-sell down. Tapos ngayon, na-overcome niya yung buying pressure na yun, pero ang lit ng volume kasi mapapansin nyo, no? 3 days na bentahan, tapos ang laki ng volume ng benta. Ito maliit, parang 1/3 lang nung mga previous volume days niya, no? So, hindi ko sure kung malakas na pagbawi ito. So, pwede ang mangyari lang din is bumalik siya dito sa range niya. Or kung mahina to, pwedeng pababa ulit. And yung next support niya na is 35. So, ito yung next support. So, kung mahina man yung bentang nangyari, kung mahina yan, ibig sabihin, pwedeng bumalik na lang dito sa range yung AP. And kung malakas talaga yung benta, kung dead cat bounce lang yan, edi ibig sabihin 35 yung next support
and pwedeng dito mangyari yung consolidation, no, before siya bumawi ulit at bumalik dito sa area na to sa 36 above and itry niya yung 39. And of course, pinakamalalim na support niya is yung 32.90 tapos 32.40. So may something wrong din siguro, no, sa AP because bumawi yung market, nag-conso tapos umakyat. Ito parang nag-conso tapos nagkaroon ng bentahan. So may reason kung bakit nagkaroon ng bentahan dito sa move na to, and most likely negative yun. So ayun, that ends the stock chart analysis video. So again, kung meron kayong stock request, so pwede nyo lang i-comment sa baba and review natin yan sa next video.